So I think this would be the last lesson about discipleship. But what we want to accomplish sana is yung action plan. Yung may gagawin tayo as a church. Kasi we've heard enough lesson about discipleship. Bombarded na tayo ng napakaraming mga lessons. But ang isang lesson, kung hindi naman natin gagawin, ay walang saysay, walang mangyayari. We will never accomplish something if wala tayong action plan na gagawin. Karampatang pagsunod. Okay? So, yan yung gusto nating parating sa inyo. Usap nga kami ni Pastor for so many days na ano yung kailangan ng church natin for the church, for the Lomo Baptist Church to bear fruit. At ang bawat isa ay matulungan din na magkaroon ng bunga. So tayong lahat tumayo at ito rin yung aking verse na ginamit. Buksan yung Bible ninyo sa Philippians chapter 4 verse 9. Ito yung isa sa mga paborito kong book. The book of Philippians na kung saan binanggit dito ni Apostle Paul. Binanggit na rin ito na verse kanina, nabasa na rin ito. But I would like to emphasize some points in this verse. 4 verse 9, nandiyan na ba kayo? Buksan niyo yung Bible ninyo para at least mabasa talaga ninyo na itong pinag-uusapan natin ay instruction ng Panginoon through Apostle Paul. Sabi dito, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Okay, tayo muna yung mag-pray. Dear God, we commit to you once again our Sunday school. I pray na gamitin mo lang po ako, Panginoon, as your mouthpiece para maiparating sa iyong mga anak ang nakilang mensahe na kailangan po ng aming church sa ganitong mga panahon. We know, Father, na may mga kapatiran kami na nalalamig at nawawala sa focus. And I pray, Father God, imulat mo pong muli ang aming mga puso at isipan dito sa iyong mga salita na siyang magiging gabay namin, Panginoon, kung ano po ang aming dapat gawin as we heard and learn and see yung mga bagay na kailangan po namin gawin sa area ng discipleship. And I pray, Father God, pong lesson na ito ay makatulong po sa bawat isa sa amin upang kakitaan ng bunga, Panginoon, ng effort na ginagawa ng aming pastor and even ginagawa ng aming church. And we commit to you all these things in Christ's name we pray. Amen. So pwede na po tayo maupo. So the church, as an introduction, is the primary vehicle, introduction na tayo, to effect spiritual growth to new converts and even members. So tayo yon, tayo sa church. Okay? So hindi natin makikita ang spiritual growth ng mga na-save sa mga para-churches, no, sa mga fellowships. No, alam ko yung ilan sa inyo may mga involved sa mga maaring ibang organization, Christian organization. But ang mandate talaga na binigyan para ang bawat isa'y lumago ay sa local church. No? If you will open your Bible sa Matthew 28 verses 19 to 20, each one of us is already familiar, pero doon sa mga bago nating mga kasi save lang, mahalaga na mabigyan ng emphasis na mayroong command ng Panginoon. Meron siyang ibinigay na utos sa atin na go ye therefore and teach all nations. No, when I was teaching this verse dun sa mga dinidisciple namin sa bahay, sabi ko, bago ka i-baptize, kailangan mo munang marinig ang ebanghelyo. Turuan ka muna. After that, sabi dyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero may kasunod dyan sa verse 20, hindi natapos ang trabaho ng bawat isa sa atin just by sharing the gospel, but we need to teach them, nasabi dyan, verse 20, but
to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, yung mandate na yan, yung command na yan, ay ibinigay initially sa mga naunang tagasunod ng Panginoon, sa Panginoon, ang mga apostles, at ilang mga disciples niya. If you will go back, ang kinakausap nito ay mga tagasunod niya, mga disciple ng Panginoon. At ang main dyan would be the apostles. So, ito mismo yung mark of the true disciple of Christ. No, na ginagawa itong mga bagay na ito, yung pinag-utos ng Panginoon sa atin, isang tatak yan ng isang true disciple of Christ. If we will obey itong command na ito, na ipinag-utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, it is imperative to differentiate a believer and a true disciple of the Lord Jesus Christ. Sino sa inyo rito, tinanong ko na rin to last Friday, sino sa inyo ang masasabi mo na ikaw ay believer ng Panginoon? Can you rightfully say na believer ako ng Panginoon? Pwede mong itaas ang kamay mo, talagang believer ako. Tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko bilang tagapagligtas. No, nanampalataya ako sa Kanya. Pero, ilan dito sa grupo natin ang makapagsasabi, are you a true disciple of the Lord Jesus Christ? Kuya, wala. Talaga masasabi mo, disciple ka. So, ano yung challenge sa atin? Ano yung challenge sa atin ng Panginoon? Hindi lamang tayo dapat nagiging believer ng Panginoon. Kung hindi dapat, disciple tayo ng Panginoon. Kasi if only a few would raise their hand and sasabing, I am a true disciple of the Lord. Kukunti lang yung magdi-disciple. Kasi you cannot disciple somebody kung ikaw mismo hindi disciple ng Panginoon. Do you agree? Hello? Hello? So kailangan may distinction. Kailangan, ang dapat, ako siguro, siguro wala ako sa harapan ninyo, ngayon, kung hindi ako gumawa ng decision in the past, na Lord, I will follow you sa buhay ko. Giging disciple mo ako. Hindi naman yan magic na after ng salvation mo, disciple ka na agad. It's a process na kailangan daanan ng bawat isa sa atin. But ang mahalaga rito is we have to choose if you will stay as a believer or you will go in your life to be a disciple of the Lord. O sino sa inyo ngayon ang may desire na maging disciple ng Panginoon? Wala pa rin, kukunti pa rin. Kukunti pa rin ang gustong maging disciple. We want more. Ito yung utos. Pag hindi natin yan ginawa, we are sinning against God. Kasi ang command niya is, be a disciple. O, ulit. Tingnan natin, baka dumami na yung magko-commit na, sinong gustong maging disciple ng Panginoon? O, dumami na. Praise the Lord. So, dumami na yung gusto. Kasi, nagsisimula yan sa desire. I-desire natin yan. Kasi if you desire it, ipagpe-pray mo yan, no, gagamitin ka talaga ng Panginoon to be His disciple. Kasi ano ba yung difference? Ito, nabanggit ko na rin ito last time. Tingnan niyo yung malaking pagkakaiba ng isang believer. At sana, mas dumami pa ang disciple ng Panginoon. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Ang disciple, definitely believer din yan. Pero yung believer yan, di yan automatic na disciple ng Panginoon. Tingnan niyo. Both of them receive the Lord Jesus Christ as their Savior. Pero ang pagkakaiba, ang disciple, he represents the Lord Jesus Christ. Binanggit na yun ni Pastor kanina, no? Ang Panginoon talaga kumikilo sa buhay niya. Ang believer, mayroon din, at disciple, parehas siyang may eternal life. Pero ang focus ng isang believer dun lang sa eternal life. Wala siyang concern sa eternal rewards. Yung ibibigay ng Panginoon sa kanya later on, yung mga blessing na nakaraan sa isang tao na sumusunod sa Panginoon, wala siyang pakialam dyan. Basta ako, save ako, pumunta na ako sa langit. Pero hindi yan ang desire ng Panginoon sa atin. Gusto niya maging follower tayo ng Panginoon. That's the basic concept of the reason why the Lord Jesus Christ came here on earth is for us to make disciple.
Imagine kung wala nang naging disciple after na mamatay ang Panginoon, wala nang taong pupunta sa langit. Pero hindi wala pa siya, hindi pa siya muling bumabalik. So kailangan yung prosesong yan, magtuloy-tuloy. Ang isang believer, hearer lang yan. Attend, uwi. Pero ang disciple, ginagawa niya kung ano yung narinig niya. Diba yung verse na binanggit natin, sinasabuhay niya. If you want to have yung promise ng kanina na binanggit natin, doer ka ng salita ng Diyos, napakapayapa ng buhay mo. Wala kang mga insecurities. No, wala kang worry. May problema pero hindi ka masyado nag-worry kasi alam mo, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ang isang believer, he looked to the cross. Tumitingin lang siya doon sa cross, nakikita lang niyan. Pero ang isang disciple, pinapasan niya yung cross ng Panginoon sa buhay niya. Yung malaking pagkakaiba. So yung mga nagtaas kanina ng kamay, sana yan na yung panibagong simula sa buhay mo na, Lord, I will be your disciple. Because a believer, save life lang yan. Yun lang yung pinapamuhay niya. Ligtas na ako. Pupunta na ako sa langit. Praise the Lord. Pero wala nang nangyari. Pero ang isang disciple, he lives a cold life. Ito, panawagan to ng Panginoon sa bawat isa sa atin eh. Pero dapat ito yung ating isinasabuhay as His disciple. Next. So, this Sunday school is God's arm to carry out His command. Hello? Ang Sunday school, ito na yung kamay na gagamitin ng Diyos para i-implement ito in whatever way possible. Yung verse 19, go ye therefore and teach all nations. Pero verse 20, may binanggit pa dyan. To teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kasi ang isang Sunday school, it is composed of baptized members who should be acting as a disciple of Christ. So sa ating mga Sunday school teachers, maganda talaga na ipag-pray natin na ang ating mga estudyante is maging larawan ng disciple ng Panginoon. Kasi kung believer lang ang makikita natin sa ating mga estudyante, hindi may isa sa katuparan ng dakilang utos ng Panginoon. For us to go and for us to teach. So, in doing this, paano natin ito gagawin? For the past 3 days, mayroon na tayong instruction na narinig sa ating pastor, what to do. But, ito ang ating gagawin for this morning in our Sunday school. How to do it. And in doing it, we need to start with an action plan. Okay? So, magpaplano tayo ngayon. Ito, as a church, samahan niyo ako in planning sa ating discipleship program ng ating church. After the discipleship emphasis, kilos na tayo. Mamaya, titingnan natin ang kahalagahan ng plano sa pagkakaroon ng bunga. At tingnan lang muna natin yung ilang core components of a discipleship plan. Based dito sa ating binasa kanina. Mabilis lang tayo. Kasi mag-aalas 10 pa lang eh. Mag-11 pa lang dito sa relo ni Pastor. So number 1 kanina, ito, lahat tayo familiar. Ano yung mga components if we will plan something? Naka-focus, naka-anchor dapat yung ating gagawin sa salita ng Panginoon in Matthew 28. And that is number 1, kailangan ng soul winning, kailangan ng evangelism. This is the initial step to share God's plan of salvation to people. And sabi dyan, go ye therefore and teach all nations. Teach all nations. So mahalaga na lahat tayo is involved. Initial step. Dito ka muna magsimula. Kung ikaw ay bago mananampalataya at you want to be a disciple, kailangan mo muna maging soul winner. Yan yung una nakalagay dyan. Basic component. Number 2, bilisan tayo, is the baptism and membership.
So anong ginagawa? Sabi dito sa binasa natin, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, di ba, after na mag-share tayo ng gospel, we encourage them to be baptized. Pero mga tao minsan pag baptism na, di ba, if you experience itong ganitong klaseng struggle minsan ng mga tao na after mong masharean, sabihin mo sa kanila, an act of obedience is for you to be baptized. At dito, they will already say no. So kailangan pa rin i-follow up kasi baka nag-profess lang siya. Hindi niya talaga pinoses yung salvation. So ito yung pangalawang step. Encourage your prospect to be baptized kasi ito yung pangalawang component ng discipleship plan. Kailangan, pag tinignan natin yung, binanggit ko na rin ito last Friday, sa amin kasi process flow. So after ng salvation, baptism, di ba? Yun naman talaga dapat ang susunod. Pero majority of our members, hanggang dito lang, sa second step, na binaptize, naging member. Hindi na umusad dun sa pangatlo, which is, yung bang it's either receive instruction and be educated, or be the one na nagbibigay naman ng instruction at nag-educate naman, and that is yung bang pagiging mentor or discipler. Okay? Because itong third component na ito is a good opportunity for teaching, prayer, Bible study, and stewardship. Kasi sa verse 20 binanggit dyan, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And last would be yung ministry of mobilization. Parang hindi lang natapos na tinuruan ka, narinig mo, nakita sa'yo, nakita mo yung magandang testimony sa teacher mo. Kung hindi, dapat, pang-apat na component is ikaw din mismo. Igo-goal mo sa buhay mo na gamitin ka rin ng Panginoon later on. Kasi tingnan mo yung process. Yung believer nagiging disciple. At yung disciple, later on, time will come. Pero siguro naman, wag naman after 20 years o 30 years until now, ikaw pa rin ay disciple, believer. Kailangan, bagamat hindi lahat ay sinasabi nila na mayroong gift of teaching. Actually, hindi ako naniniwala dun. Sabihin ko sa inyo paulit-ulit, wala akong gift of teaching na natural. Na, alam mo yun, mas maraming magagaling na mga speakers. May mga ganun talaga talented, yung tawag nila. Pero hindi yan about talent eh. It's about your ability na sumunod sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi issue hindi ko yan talent eh. Mahihain ako eh. Diyos ko, sasabihin ko sa inyo, bago pa lang ako pumunta sa harapan, halos gusto ko nang pumunta ng CR. Matatakutin po talaga ako, takot talaga ako sa tao. Pero it is all by the grace of God. Kung bakit nandito ako sa harapan ninyo at kaya magsalita. So, hindi lang dapat tayo nanatiling believer, disciple, but later on, discipler ka na or mentor ka na dapat. So, yun yung pangatlo. Tingnan nyo yung nangyari sa mga apostles. Nawala ng Panginoon sa ating dito sa Acts chapter 6 verse 2 and 3. Andiyan ba yan sa ating screen? Sabi diyan, then the 12. Sino to? Yung 12 na binanggit diyan sino? Hello. The 12. Bago yung disciple. Mga apostles to, di ba? Yung 12 apostles. Called the multitude of the, binanggit diyan, disciples. Kasi wala na ang Panginoon dito. Sino na naiwan? Mga apostles. Pero may kasunod na ulit.
they called the multitude of the disciples. Ang dami ng mga disciples, parang Loloma Baptist Church na. Dami na dito, daming disciples dito sa loob ng auditorium. And said, it is a reason that we should leave the Word of God and serve tables. No, lumalaki na ang church. Ang pinaka mahirap sa lahat na trabaho, mag-manage ng tao. No, na iba-iba ang background, capabilities. So, anong sinabi dito? Pag tinignan mo yung konteksto ng Acts chapter 6, dito na naglagay ng mga men. Naghanap ng mga men na tutulong sa ministry para yung pastor, sabi dyan, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Sila na lang yung tutulong. So part ng gawain ng church na dapat tulungan ng ating pastor would be evangelism, soul winning, discipleship. Itong gagawin natin. No, kasi that's the reason why we are planning. Kasi kailangan na immobilize ang bawat isa. Ang sarap ng pakiramdam na tayo'y isang church na sama-sama, tulong-tulong, na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. So dapat makita natin yung kahalagahan nitong apat na component na ito. In whatever way possible, saan mang area kayo gagamitin ng Panginoon. Ako bilang isang doktor, sabi ko nga, ang commitment ko before is I will use my profession to serve the Lord. In whatever way I can do that. And for the past 30 years, ito na yung mga ginagawa namin na may mga medical missions. But right now, ngayon, iba naman yung aming approach to address yung mga issues ng mga kabataan right now on mga sexual sins na makita nila yung solution, biblical solution for that. So, tingnan natin. Malapit tayo matapos. What would be the strategic framework of a discipleship plan? So, tingnan natin yung specific. How are we going to do it? Paano natin gagawin ito? So, after hearing, we will now be doing. But in doing, we need to have a plan. Plano. So, mas maganda nga ito, hindi ko na to ginawa na parang kasama lang ng mga Sunday school teachers, kung hindi, lahatan na. Kasi anyway, mga members naman karamihan dito. Okay? Na part ng mga Sunday school classes. So, ano yung framework? Ano yung backbone ng isang discipleship plan? Number 1, dapat per Sunday school, magkaroon talaga ng soul winning, evangelism, and integration activity. Susunod, Brad. Next. Yan. So, ang unang-unang concept na kailangan natin gawin is evangelism. Dapat ang Sunday school class natin is involved in evangelism. Yun yung basic framework. Kanina, babalik pa rin tayo, paulit-ulit lang tayo dun sa command ng Panginoon. No? Pero ito, sa klase na natin ito, kailangan gawin ito ng ating Sunday school class. No, sabihin mo siguro ng mga estudyante, parang ayoko nang umuti ng Sunday school. Dami palang gagawin. Ano ba pang gagawin mo sa buhay mo? Kung walang direksyon ng buhay mo, magkakaroon ka ngayon ng direksyon kasi gagawin mo na ngayon yung ipinapagawa ng Panginoon. That's the best direction na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin. Kasi yun yung command eh. Ano sabi dyan sa Luke 14:23? And the Lord said unto the servant. Pag tinignan mo yung book of Acts, kunti na lang yung word na disciple ang binabanggit dyan. I think nung sinerge ko nga sa mga letter ni Paul, bihira ka nang makakakita ng word na disciple or wala ka nang makitang word na disciple. Ano nang makikita mo dyan madalas? Servant. Servant na. And the Lord said unto the servant, go out in the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled.
Go out in the highways and hedges. Compel them. Talagang push. Siguro kung may mga dapat tayong gawin ngayon din is push our students. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Push them. Alam mo ba yung acronym ng push? Pag wala ka na talagang hindi mo na sila makompel, you pray until something happens. Prayer mode. Mga Sunday school teachers. Iluhod natin yan sa Panginoon. Ito, sinasabi ko talaga to sa klase namin. Kayo, pinagpe-pray ko kayo. Niluluhod ko kayo sa Panginoon. Push. Pray until something happens. But kailangan nakafocus tayo dun sa unang framework. And that is evangelism. So, what to do? How to do it? Number one. Ito na, specific. Because we are here planning. Schedule a weekly by monthly soul-winning visitation for your class. Okay ba kayo dito? Parang tinan mo, akala ko ba kanina ang dami nagtaasa na gustong maging disciple. Bakit parang pag sinabi ng schedule, action plan to eh. So kailangan may schedule. So, pwede ba nating schedule? Each class can join the Thursday soul winning on rotation? Di na ba masama sa inyo to? Di na ba kawalan na ba ito? Kasi alam ko sa inyo, may ibang mga trabaho. Pwede ba i-divide natin per week? Okay lang ba sa inyo? Sinong gustong maging disciple? Di ba? Para nawala na yung nagtaasan. Para nawala na. No, first week, high school. Second week, college. Third week, single men. Fourth week, married. O yung married, mayroon niyang sweethearts, mayroon niyang honey, meron niyang tatlo yan. So, iikutan yan. Kasi alam ko, yung ilan sa inyo, mga busy. So, hayaan natin yung mga high school, college, single men, single women. May kasama yung mga babae dyan, baka may single men na nakasulat. Singles. Para lang at least, makita ninyo na we have to do the plan of God sa life natin. Or kung talagang hindi, schedule your own. Basta mahalaga rito, is sundin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Be a disciple of the Lord Jesus Christ. Okay? Okay lang ba kayo, church? Sama-sama ba tayo rito? No. Magpapamerenda raw si pastor. Hindi, marami pinag-usapan yun. At ito yun, pangalawa. Action plan to. So, kailangan commitment. May schedule tayo dapat. Mag-identify tayo ng mga good prospects for visitation. Make a list. No? Yan. Pwede yung mga visitors who were invited by the members or yung mga absentees, yung mga tipo ninyo nawawala na sa church. Hindi na umaatin. Masyado nang busy. Grabe, no? Mga kabataan na yun. Sobrang busy ninyo. Sobrang busy. Hindi ko alam kung bakit ang dami niyong pinagkakaabalahan na nawawala na kayo sa focus. No, good prospects. Yung mga pag yan, bumalik na ng pangalawa, pangatlo. Mga good prospect na yan eh. Kasi ang Panginoon na yung kumikilos dyan para bumalik eh. Ang kailangan na lang is mayroong kakausap sa kanila. Mayroong magtuturo sa kanila. Mayroong makikipagkaibigan sa kanila. No? So, pwede natin i-assign sila sa mga estudyante natin who lives near their place and then arrange a visitation. No? Mamaya, mayroon pa itong mga sub-group na titingnan natin. So, unang step, make a schedule. Second, siyempre, yung ating prospect, yung mga contacts natin, mga members natin dati na mga nanlalamig, na bumabalik, pwede rin yung dalawin. So, hindi tayo mawawalan ng opportunity. Ang kailangan lang is kumilos ang bawat isa. Number 3 is, we have to start a Bible study. No? Di ba, binigyan tayo ng ating pastor ng mga babasahin para magamit. Ang unang gagawin nyo rito is ito. Tapusin muna ninyo yung booklet. So, for a Sunday school teacher, siguro have to ensure that yung lahat ng mga estudyante natin natapos. Kasi di ba ang goal natin is maging disciple na magdi-disciple.
Paano ka mang-disciple kung ikaw mismo hindi na-disciple? Paano ka kikilos kung ikaw mismo hindi ready? Hindi mo inaral, hindi mo binasa. So wala. Believer lang yung mga estudyante natin. Believer lang yung mga uma-attend dito sa ating mga Sunday school classes. And then, ako before, ang unang tinuro sa amin dati, paano ka magko-conduct ng Bible study o paano ka magtuturo? Ang gawin mo ganito. Yung lesson, wala kasi ako ritong lesson ituro mo muna sa salamin. Practice ba? No, madala ka lesson. Ganyan, ito. Kausapin mo muna yung sarili mo, pero huwag kang papakita sa ibang tao. Kasi mahihiyain ka, di ba? Takot kang magsalita, baka mawala ka sa kawalan. So, ang gawin mo, magsalamin ka, tapos ito. Kunwari, mayroon kang tinuturuan. Practice lang ba? Walang yan. Ang kailangan lang is magsimula. Kasi pag hindi ka magsisimula, wala kang itutuloy. Titigil ka na. So, kailangan talaga action. Kumilos, pagkilos. No? Alam mo, bakit natin kailangan kumilos? Mas matindi yung kaaway natin. Ang tindi ng influence. 24/7. Andyan sa mga cellphone. Hanggang dito nga sa loob ng church. May influence pa yung kaaway natin Inaagawan pa ng oras ng Panginoon sinong gagamitin ng Panginoon para agawin din natin sila sa kaaway ng Diyos? Tayo. Sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Mahalaga to. Number 5, ito yun. Isa pa yan sa mga action plan natin. Number 5 na ba tayo? Number 4. Integrate them into our Sunday school class. So after matapos yung mga lessons, ito matagal na itong programa ng church natin na yung mga nakatapos sa discipleship lesson sa baba. Diba supposed to be meron na itong integration? Meron na ba? So meron bang progress? So kailangan natin kasing i-monitor, i-evaluate, ilan na ba yung naiisama? Kasi kung nakikita natin, kumukonti ang nai-integrate, kasi evangelism and integration ang ating goal dun sa ating framework So, check, baka may kailangan na gawin. But ang goal is later on, for us to see fruits, results, kailangan mayroon talagang integration. May bagong muka na dapat makita sa bawat Sunday school classes natin. And number 5, ito yung mahalaga. The one who will keep the record. I think biniscuss na rin ito last Friday. Pwede niyong balikan yung lesson natin last Friday. But sa atin ngayon, ang gagawin natin, siguro i-GC na lang ninyo sa mga klase ninyo, sino yung i-appoint ninyo na class secretary. Ay, Doc, mga lalaki po kami sa aming klase. Wala hong pwedeng maging secretary. Edi sekretaryo. Walang secretary Sekretaryo. Sa mga single men, mag-assign kayo ng isang sekretaryo. Sa mga babae, mag-assign kayo ng isang sekretarya. Walang pinagkaiba yan. Who will keep the record? No? Alam ko may naka-assign na sa inyong treasurer di secretary naman. Before, alam ko sa amin sa Sweethearts, mayroong Sister Lisel. Siya yung taga-check ng attendance para nakikita namin sino yung mga nag-a-absent. Para ipag-pray. Pero kasama sa record na yan is like for example, kung mayroon kayong dinadaan na discipleship lesson sa mga prospect, lagay niyo yung date kung kailan ginawa. Ano yung mga topic na diniscuss. And then, ang mahalaga sa lahat is mag-submit ng monthly accomplishment report. Sino sa inyo ang nasa corporate? Di ba yung mga nasa offices, tatrabaho sa opisina, di ba every week, every month, every year, meron kayong accomplishment report? Uy, parang wala. Saan ba kayo? Saan mundo ba kayo kabilang? Di ba kayo nagsasabit ng accomplishment report? Kami nga, every month, meron kaming audit, meron kaming census. Nagsasubmit, di ba? Bakit natin gawin sa church? Sino bang ating employer dito? Ating pastor ba?
Hindi, Panginoon ang ating employer. So kailangan din natin siyang i-treat with utmost respect. Na kailangan yung accomplishment report, isubmit natin through our church. Na nagsabi sa atin, go ye. Okay? Okay lang ba kayo? Hello. Parang ayoko nang umatin ng Sunday School, Doc. Ang dami niyong pinapagawa. Expect a blessing if gagawin natin ito. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay? Okay lang kayo? Okay ba kayo dito sa plano natin? Sama-sama. Letter B, the second framework na kailangan natin. So, yun muna yung doon. Pero dapat i-enhance din natin ang engagement natin with our Sunday School. Dapat sa mga Sunday School teacher to particularly, adopt an active classroom learning strategy. Yun yung ginagawa ko. Actually, the reason why medyo umiikot ako kasi para makita ninyo how we do it in our class. Dapat mayroon talagang active engagement or active classroom learning strategy. Yan ang sabi sa Proverbs 27 verse 17. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Tingnan natin yung ilang mga bagay. Number one, we have to break the monopoly of lecture type session. Why am I telling this? Pag tinignan niyo yung mga cellphone ng mga estudyante natin, anong na-observe ninyo? Very dynamic, engaging, attractive. Tapos tayo, nagtuturo tayo, mga kapatid, buksan nyo ang Bible ninyo dito. Siguro kung estudyante mo, parang, iba na ngayon. Iba na ngayon mga teachers. Iba na ngayon ang mundo. Iba na ngayon ang sitwasyon. Kailangan maging dynamic tayo and break that lecture type session. Tandaan, hindi ko to sinasabi para gawin din ito sa preaching. Iba ang preaching, iba ang teaching. Ang teaching is yung small group. You have to be a dynamic teacher. Gumagalaw, kumikilos, umiikot, at higit sa lahat, nagtatanong. Kasi sa amin, mahalaga is yung feedback. You need to get a feedback from your students. Kung kayong mga estudyante ngayon, expect na kayo'y mag-aaral dahil sa susunod may recitation. Mga ganun. Kasi nga, paano namin malalaman kung kayo natuto? You have to give us a feedback. So, ganun ang ginagawa namin. Kaya ikot ang puwet ng mga estudyante namin sa aming klase. Pag if ever na yung mga lesson, talagang binabalikan namin yan. Kasi kailangan i-break natin. Nasa ano na tayo ngayon, ibang generation na kailangan. We have to adjust, strategize, gawa ng bagong mukha ang pagtuturo ng Sunday School. Make it an exciting engagement with your students. Kaya mahalaga yan. Structure the class time to force member interaction. So, kailangan ganun ang gagawin nating pagtuturo. Alam mo, hindi ko naman alam to lahat before. Pero dahil nga sa kailangan natin itong gawin. Number 3 is we need to implement, actually dun sa author na nakita ko nito, 50-50 nga yung gusto niya rito. Pero siguro sa atin, we give much emphasis pa rin doon sa knowledge sharing and just put 30% doon sa pagbibigay ng open-ended application questions. So after every topic, points, verse na shinare natin, anong masasabi mo rito kapatid? So may recitation. So sa mga estudyante, expect to have a question coming from your teacher next week. Okay? So ganyan dapat. Dapat mayroon talagang active engagement. At ito, magandang opportunity ito, number 4, to discuss yung soul-winning visitation experience ninyo. No, alam mo, nung pumunta kami dito, hinabol kami ng aso. Bira, no? Yun yung mga ano. Pero dahil sa ginagawa namin ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, hindi ako nakagat. Mga ganun.
Parang mga gano'n, yung protection ng Panginoon, 'no? Yung mga gano'n. Do'n sa pinuntahan namin, naka-mask ako kasi iba yung environment do'n, pero kinaya ko. Mga gano'n. Share your experience. So maganda instead of marami kayong mga bagay na ibang pag-uusapan, i-share ninyo yung inyong mga visitation experience. Kung paano kayo binigyan ng protection ng Panginoon. And pinakamahalaga, number 5 is pray that your class will be able to accomplish your targets and your goals. So, mahalaga yung plano. So, number 3, letter C, pangatlo, is create a ministry roles. Halos somewhat related din ito dun sa ating tiningnan kanina na component. But ito, naka-focus ito sa empowerment ng ating mga estudyante. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So kailangang i-empower ang ating mga student. When you say empower, wag niyo tong parang i-misquote na may superpower yung ating mga estudyante. When you say we empower is we challenge them na gamitin yung kanilang mga talent. Kasi dito, specifically, what we want to accomplish here is we need to break the class into a micro roles. So, ano gagawin natin dito? Ano yung action plan natin dito? Mag-assign tayo ito ginagawa na rin namin to sa aming klase, pero idagdag natin, asan si Cyril? Cyril, asan ka? Mag-a-assign ng prayer request leader. Siya yung kukuha. No? Tapos, meron ding scripture leader o reader. Reader o leader. At dinagdag ko na dyan, of course, yung class secretary and class treasurer. No? So, kailangan nating i-empower. Kailangan talaga mayroong role na makikita ang bawat isa. Kasi nagkakaroon sila dyan ng parang sense of belonging. Identity na they are important. Know the interest, hobbies, college, courses, current employment, business interests, professions. No? Andito ba yung isang bagong graduate ng nursing na natin? Nursing graduate na lalaki. Sino yun yung huling na-recognize last time? Nung graduation? Asa na siya? Nakalimutan ko yung name niya pero nakita ko lang siya dun sa isa sa mga announcement na gagraduate o gumraduate ng nursing. Where is he? Asa na siya? Sino nakakaalam ng pangalan niya? Tingnan nyo, wala na. So, may gumraduate, na-recognize pero nawala na. Hindi na natin siya kilala. Hindi na natin siya binigyan ng pagpapahalaga na sama ka sa medical team. Masaya dun. No? Nag-i-enjoy yung mga estudyante na mga part ng medical team to serve the Lord sa area ng medical mission. So yun, mahalaga yun. Na-encourage natin yung iba na sila ay mahalaga sa ating church. Encourage them to be involved in the church ministry. Pangatlo, choir, orchestra, medical ministry, events, teaching ministry. Because ang goal natin dito is magkaroon sila of sense of belonging. Ano nga sabi dun sa GMA? Kaya dami nanonood sa MGMA. Anong kanilang dating tagline? Anong sabi doon? Where you belong. Dito ka sa Laloma, you belong here. Special ka sa amin. No? Magagamit mo ang talent mo para sa Panginoon. So pag if ever, alam mo yun, kahit na sobrang busy niya, kahit ang dami niyang, mayroon palang nagpapahalaga sa akin. So nai-empower sila na maging kabahagi ng ating church, sa paglago ng ating church. So that is the third framework na kailangan. Empowerment. Magamit ang talent ng bawat isa. And last,
Ito yung isa pa. Build a discipleship accountability among the students. That is entrustment. Basahin mo natin yung verse. Sabi, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, ano sabi dyan? The one will lift up his fellow. So, tingnan natin dito. Before, nung time namin sa Sunday School ng Sweethearts, na ngayon, nasa honey na yung karamihan at nandun na sa young ones yung estudyante namin before sa Sweethearts, dinivide namin into 3 groups, yung big group. So imagine ngayon, dinivide na natin sa iba't ibang ages yung ating Sunday School. But if lumalaki na ang inyong Sunday School, pwede nyo pa rin silang i-subdivide. Kasi mahalaga dito na maging personal ang dealing ng teacher, ang dealing ng bawat isa per Sunday School. So, kung more than 10 na yan, next one. Ito yung gagawin natin. More than 10 na yung klase natin, ideally, dapat mag-subdivide na siya. Kaso, wala pa tayong available na room. So, kung wala pang space, pwedeng i-group lang. Before, ang ginawa namin dati sa Sweethearts, meron kaming, saan si Brother Sam? LBC, Laloma, Sweethearts Laloma. Sino nakakaalam? 3 grupo yan eh. Yung grupo ni Harold sa bandang Pag-asa, grupo ni Brother Ding at saka Sister Lucy na diyan pa lang yan sa anong grupo ninyo? Ano yung dati yung tinirhan dito sa may Talayan o Talayan area. So yung mga member ng LBC Sweethearts class noon na malapit sa Talayan, grupo ni Brother Ding yan. Sinabdivide namin into 3. Tapos si Sam, siya yung Laloma area, I think, ang nilagay namin. Sweetheart. So sinabdivide namin para mayroong bang mas closer na involvement ang bawat isa per area. Kaya nga, pwede natin gamitin, which is ito, diniscuss na rin ito ni Pastor sa previous lesson, yung proximity ng tahan, magkakatabi, magkakapitbahay, so isang grupo sila. No? Pwedeng yung line of interest din, college courses, as your basis. So pwede itong gamitin lahat. Okay? Para meron lang parang accountability ang bawat isa na, sabihin nung i-report Sunday school teacher, Doc, si brother ganito, medyo nawawala. O sige, dalawin natin. So, mag-create pa ng small group within a big group na ideally a group of 3 or 4 or 3 or 5. No? At dito, pwede nating ihalo yung dating mga members na ng ating Sunday school class dun sa mga bago. Bakit? Ano ang goal natin dito? Para at least mayroong nagmo-monitor, mayroong nagche-check. Kasi ito'y isa ring form of discipleship. Na nagagabayan natin yung mga bago. Na they feel welcome sa ating klase. Hindi siya feeling neglected as a class. Kung hindi, mayroon pang isang maliit na grupo na siyang pwedeng magbigay ng care sa kanya. And you can assign a group leader doon sa small group na yon. Brad, bahala ka muna dito ha. So yung hindi nagagawa ng teacher, pwedeng magawa ng fellow students nila within that small group. And that principle is called entrustment. Okay? So itong mga bagay na to, this is just a plan. In conclusion, tapos na tayo. May objective tayong sinet, may goals tayong sinet. Kailangan natin ng plano. So, meron ng specific plan on how to do it because planning is an essential component of growth because a goal without a plan is just a dream. Iniwala ba kayo? So, dream ng ating pastor, mag-grow tayo. Pero kung di tayo nagplano, pangarap lang. Pero may problem pa tayo dito, may isa pang kulang ako dyan. Ano yun? After the plan, the execution.
Kailangan execute. Kailangan gawin ng mga Sunday school teachers itong ating plano. Kasi if we will not execute, isa sa mga famous quote sabi ni, I think Thomas Alva Edison, sabi niya, a plan without an execution. Alam mo kung anong sunod na word? Hallucination. Sana hindi tayo nag-hallucinate if may plano tayo na hindi na-execute. Kasi our goal is to bear fruit, more fruit. So, andito na lahat. Tinuro na sa inyo lahat. Ang kailangan lang gawin is follow the Lord's command. I will end with this verse sa Luke 14 verse 26 to 30. Ito in connection na rin to sa tinuro ni Pastor kanina sa ating preaching. Sabi niya sa Luke 14, and sinadya ko talaga yan na isulat na pula. Ito'y instruction ng Panginoon. At kung babalikan mo pa yan, babasahin mo pa yung konteksto ng verse Luke 14, makikita mo dyan yung mga instruction na iniwan ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Sabi dyan sa verse 26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. So isa to sa mga bagay na kailangan maging katangian natin for us to be a disciple. At natutuwa ko kanina, dun sa mga nagtaas ng kamay, kuha kayo sa CCTV. Na-picture ba? At kasama dito yung sinabi na kailangan talaga ng self-denial dito. Extra effort para dito. Kasi gusto natin maging disciple. Verse 27 binanggit, whosoever doth not bear his cross. Diba kanina, ang katangian ng isang disciple, kaya nating pasanin ang cross ng Panginoon. And come after me, he cannot be my disciple. Cannot be the Lord's disciple. Tingnan niyo sa verse 28. For which of you, intending to build a tower, so ang goal natin is mag-expand pa. Mas marami pang ma-save, mas marami pang ma-disciple. We can partner dun sa ating mga Bible college students. Sabi ko nga last Friday, it's a partnership kasi after na mayroon na silang mga na-witnessan, pwedeng the Sunday school class will take over para sila naman yung magturo. It's a collaborative effort ng bawat isa na mayroong team tayo na working, functional, para kalingain itong mga bagong na-save. Pero sabi diyan, seated not down first and counted the cost, whether he have sufficient time to finish it. So nagpaplano talaga. Kailangan nating magplano for our church to develop more disciples. Kasi sabi diyan, less haply after he had laid the foundation, yun yung ginawa ni Pastor, nag-lay na siya ng foundation. Nagturo na. Intense ang training. Sabi diyan, and is not able to finish it, all that behold it began to mock him. Gusto niyo bang pagtawanan tayo ng kaaway ng Diyos na, ang Laloma Baptist Church, magaling lang yan sa simula. Gusto niyo ba ganun? Hello? Parang hindi kayo naniniwala na pinagtatawanan tayo ng kaaway ng Diyos if tayo ay magaling lang sa simula. That's the reason why we are planning para patunayan natin sa kaaway ng Diyos, kaaway nating lahat, na our God is greater than our enemy. Greater is He that is in me than he that is in the world. At ayaw nating parang pinagtatawanan tayo na magaling lang tayo sa simula. Sabi sa verse 30, saying, this man began to build and was not able to finish. Tapusin natin ang pinagagawa ng Panginoon until more people will be saved and more disciples
will be made. Itong mga disciples na ito, ako siguro kung hindi ako na-disciple, hindi din ako magdi-disciple. Hindi ako magiging mentor, hindi ako magiging discipler. Pero if nakat na, imagine nakat na, wala na nag-disciple, wala na nagturo, wala na nag-mentor ng susunod na generation ng ating church. Taasahan na lang natin yung mga nauna. Ito, nakakalungkot ito. Majority ng manpower ng church natin andun sa grupo ng honey at sa grupo ng young ones. Yung iba, may pailan-ilan, nasa sweethearts. Yung iba, pailan-ilan, nasa single ladies. Pero dapat, sama-sama tayong lahat. We move as a church kasi ito yung iniutos ng Panginoon na dapat gawin ng bawat isa. Na hindi na talaga ito by Sunday school, but it is a church-wide approach na each and every one of us is involved. Mula high school, mula college, mula sweethearts, mga married, sama-sama, tulong-tulong to accomplish the goal. But right now, ang mahalaga sa atin is for us to have a plan. So ang next natin, execution, para hindi nagkakaroon ng hallucination. Okay? Any question, class? Para lang ako nagturo sa klase namin. May tanong dito sa kabilang side? Ako ang magtatanong. Ano yung apat na framework that starts with the letter E? Number 1 is sa klase ko, hoy, wow, ang galing ni Cyril, sumagot. Evangelism daw. That's the first framework. Number 2 is, sa mga Sunday school teacher, ano ang kailangan gawin? Ako, nakalimutan na. Sweetheart, asan ka? Nakikinig ka ba? Engagement. Number 3, ano yung kasunod? Yung bang tuturuan na natin sila na ma-involve? Hindi kayo uuwi kasi babalik tayo ulit sa uli. Empowerment. Kailangan silang i-motivate to do something. And panghuli, number 4, foster accountability. Sa mga nakinig, hindi talaga sila nakinig. Part 2 tayo next week ulit. Hindi. Entrustment. Na yung bang small group, body-body, sama-sama para bantayan ang bawat isa. And hopefully, mayroon kayong natutunan for this morning. So tayo mag-pray, God. Amin pong nilalapit sa iyo, Panginoon, na aming ikinocommit ang aming pong discipleship plan for a church. I pray, Father God, na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Hindi po namin to kaya, O God, without your help. At kami lang po, Panginoon, ay naririto, asking once again yung pagkilos po ninyo para mayroon kaming ma-accomplish, O God, sa pagsunod sa iyong mga iniutos sa amin. To share thy word, to teach people, Father, ng iyong salita. And I pray, Father God, na hindi po mawalan ng kabuluhan lahat ng mga effort na ginawa ng aming church para lamang kaming lahat, Panginoon, ay maging true disciple mo who would be willing, Father, to disciple another people, another Christian na ibig niyo pong idadagdag sa aming church. And I pray, Father God, na gamitin mo lang po kami as your vessel, Father, para po magampanan namin ang mga iniutos mo. At salamat po once again for the commitment po ng bawat isa. Yung mga nagsipagtaas ngayong umaga, I pray, Father God, na maalala nila yung kanilang desire, yung kanilang commitment to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Maging follower mo kami, Panginoon, taking up your cross na kailangan po namin, even sacrificing our time, Father, for other people. At muli, I entrust everything to you. Ito po dalangin namin sama-sama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pastor.